asikasuhin ko muna tong dudong ko. Okay, parang ano na talaga, oh, wala na yun. Kailangan ko siyang bihisan at i-half bath. Kaya naglalaro siya dito. Rock, paper, scissors, shoot. I run. I'm back. Marami silang ginagawa dyan. Mommy, it's shiny. You wanna help, Jack? It's shiny. Ah, it's shiny. It's a bit soapy. Jack wished. Never in my life na maisip ko na makulong ako dito. As in, nakulong ako. You should eat this one. So, nang nakulong na ako, dinala na nila ako sa anong kahit tapos na yung mga interview na. Kasi nga, di ako makapokus. Di ako makapokus, magchika-chika kaya nandito to sila, oh. Sana, may bata nang umakyat. Nilaro na lahat ng mga blueberry, ay blackberry. Inside and like cooler. No! Mommy, there's a seed in my mouth. Yun na nga, nakapag-desisyon na sila na anuhan talaga ako ng kaso. Right. Pwede naman sana na diretso-diretso na lang nila ba. Pero doon kasi sa ano nila, sa presinto, hindi basta-basta na oh no, is Ellis. Can we play later? Yeah. Meron silang bisita. Nagdi-dinner. Sabihin ko muna na nagdi-dinner. We're eating. They can come out after they have dinner, okay? Okay. Thank you. You've been to somewhere? Yeah. Oh. We went to the beach. Beach? Okay. They'll be out now after they eat. So, ayun, nagdesisyon ang korte na dapat Was that na, on camera? yes. Oh, get this one, oh, Jenny. Jenny already had hers. Does she have hers already? Yeah. Okay. So, sabi nila na dapat daw akong dalhin doon sa isang silda na parang talaga siya, nandun ang may toilet siya, meron siyang toilet doon, tapos room, parang isa talaga siyang room. Never in my life maisip ko na makulong talaga ako dito sa UK. As in, grabe yun na experience, bro. Sabi ko nga, akala ko magiging okay yung lahat, alig-alig pagkagtawag ko, day. Pero okay lang naman sa akin dahil at least I've learned my lesson ba. Sarili lahat ng nangyari sa akin, meron akong mga lesson na na-learn. Hindi lang na basta-basta lang na away na parang marami akong mga realization na next time wag na ako talagang ganon. Kaya hindi talaga okay sa kanila dito na kahit ganun lang or kahit ganyan, kahit yun, naisip ko yun talaga lahat. Kaya nakulong naman ako, kinulong talaga nila ako. So, pagkulong nila sa akin, as in, madaming room doon na, ayun na, nagsabi na yung chief na, gusto mo bang meron kang tawagan na friend before ka ipapasok doon sa loob? Gusto mo bang may makausap ka? Ay, you suicidal? Madami silang mga tinanong sa akin. Suicidal ka ba? Ano ka ba? Yung mahilig ka ba manakit sa yung self? Kaya, to make sure daw na hindi ko sasaktan yung aking sarili pag nandoon na ako sa loob. Sabi sa usapan nila na hindi naman, pero mayroon ba akong pagka-suicidal, no? Dati pa talaga, pero ngayon hindi na talaga sobrang ganun lala bitaw. So, ayun na, nagdesisyon na sila. Tapos yung babae na pulis, siya yung nag-guide sa akin na niya, pagid ako, number 1 or 2. Doon talaga sa pinakadulo, as in madaming, yeah, he's okay. May maraming lang doon na nasa mga room na yun, pero hindi ako sure kung forever ba yun sila doon. Basta may obserbahan ng pulis, maingay, merong lasing, merong na huli na dahil nag-speeding, na lasing, yung ganun, maraming mga case. Nga sa akin, bitaw kay yung sa assault, yung aking kaso ko sa husband ko dahil sinaktan ko siya. So ito dito, medyo nag-dinner lang yung mga bata. May bata tayo dito sa baba, kailangan ko dito siyang bihisan.
Teka lang. Kunin ko lang yung ano ni Jack. Yung kanyang damit. Mga dinner itong mga bata dito. Nya. Ano naman, yung mga bata, hindi ko sila narinig na pag-alis ko, umiyak sila, hindi. Ako din, hindi din ako umiyak na hagulhol talaga yung iyak ko, nakulong ako, wala. Si Jack, oh, kumakain siya ng toast. Who gave him toast, Nak? Mommy. Oh, it's okay. So, kinulong na diba ako? Inside now. Okay. In-interview nila ako. Sabi nila sa akin na, ano gusto mo? Tubig? Gusto mo ng tea? Gusto mo ng gatas? Gusto mo ng kape? Ganun yung mga interview nila sa akin. Sabi ko, I'm okay sa kanang water. Para pa akong na-tour doon kay mga marami kaming nadaanan ng mga ano ba, mga rooms. Para talaga akong na-house tour doon. So sabi ko, ganito pala yung itsura, no? First time ko kasi nakapasok talaga at nakapasok lang ako ng kulungan dahil nung nagbisita ako kay Papa, yun, ganun. So, sa reality na ako talaga, first time ko yun nakapasok talaga ng kulungan na ako yung nakulong. So, doon, sinabi nila sa akin, mag-aantay ako sa desisyon ng aking lawyer kung ano yung dapat nilang gawin kaya hindi pa man ako ipalabas kaya wala pa man desisyon, kailangan pa yung mga clear na mga iwan ko, mayroon silang mga pamamaraan ba na mga step ganun. Nasabi ko na to sa vlog dati na mga marami silang mga step bago ka ipalabas. Sayang naman ito eh. Order ko to kahapon, sayang ito eh. Hindi naubos ng mga bata. So dahil ako hindi ko alam kung ano yung gagawin kay first time ko gaya nakulong, no? Nagaya, naging talaga ako sa aking papa. Ano, sabi nila, magkuha nga daw ba ako ng solicitor. Free lang siya, bigay ng government. Tapos, parang lutang ako. Basta sinabi ko lang yung mga interview nila sa kailan ka dito, saan ka nakatira, ano na, asawa mo ba yun, kasal ba kayo, anak nyo, mga ganito, ganyan. Lutang ako, yes. Kukuha ka ba ng solicitor mo na magdepend daw sa akin? Sabi ko, okay. Sabi ko, yes, kukuha ako kay. Hindi ako magpaalig-alig na ako lang talaga. Kay, baka ano yung masabi ko dun, baka pag sabi ko ng ganun, agoy, delikado kay kung ano yung sasabihin ko, maka-apekto din sa aking kaso. May bata dito na nag-ano, linisin ko to dito kay grabe sobrang anong kalat sa aming kitchen. So, nagkuha ako, inantay, so nadating na ako sa sa room kung saan, nag-wild na, kung saan ako kinulong. So, pinapasok ako doon sa room. As in, first time in my life, never in my life, talaga na, hala, nasa kulungan, nagyo talaga ako. Napasok ako doon, parang aliit lang ng window, walang window sa giliran. Yun yung na-experience ko, walang window dito, tapos, wala ka makakausap, ka makikita. Hindi ma-open yung door kung wala yung pulis. I-open lang nila, tapos, pag dating ko doon is, di ba nasabi ako na gusto ko ng tubig. So, binalikan ako ng pulis. Binigay sa akin yung tubig. Na-open lang yung door doon. Pasok lang yung baso at saka pagkain yung mapapasok doon. Sabi ko, hala, ganito pa yung buhay, no? Pag na ano, sa kulungan, yung iniisip ko dito talaga doon, talaga sa loob ng kulungan is si Jack. Iyakin siya, tapos nagdidi sa akin siya talaga, at saka yung dalawang mga bata. Pero okay lang naman sila. Sanay sila na wala ako. Si Jack talaga, ang iniisip ko. So, ganun ako na ganun sa loob ng kulungan. Tingin ako ng tingin. Merong mga verses na, if you want help to talk to someone, you can call this number, blah, blah, blah. Merong mga support na yung mga tao bitaw na magbibigay ng support sa iyo na mga help nila. Ganun. Maraming mga ganun. Si Papa, si Mama, naisip ko si Mama, pero hindi kasi alam ng Mama ko kay si Mama sana yung tawagan ko. Alam ko ba yan na may high blood na si Mama. So, wala talaga akong tinawagan. Sinabi nila na patawag ba daw ako. Gusto ko sana tawagan yung aking kapatid. Pero parang anong oras na yung dito sa Pilipinas kay 9, 10, 11, 12 o'clock na ata yun. Natanong nila sa akin, 9 ba ako dinakit? 12 o'clock, kay grabe yung antay-antay sa mga proseso doon sa resinto. Marami silang, kung saan man yung isa dito. Uy, kabisi, good kayo ni siya ay. Tapos, yun na, inisip ko din na, uy, ganun pala yung buhay ng aking papa sa loob ng kulungan na.
wala kang freedom, wala kang cellphone, wala talaga lahat. As in, doon ka maaano ba na, grabe pala yung punishment pag nakulong ka. As in, grabe yung punishment sa'yo. Parang, ang kasalanan mo, bitaw, sobra-sobra. Kaya hindi mo na yun maano talaga na. Wala ka ng Facebook, wala ka ng vlog, wala ng lahat. Pero naisip ko sa loob na, wala ka ng bills na babayaran. Libre ang food, may kama ka, meron kang CR, meron kang, as in, libre doon sa lahat. Meron kang tubig, may CR doon na nasa harapan lang, ganun ba? Wala ka na. Sabi ko, parang ang ganda. Naisip ko doon talaga, nasa loob. Ipahatid na lang dito ang aking anak na lalaki. Dito na lang kami magstay bitaw, magtira kay. Naisip ko kasi siya na mag-breastfeed ako sa kanya. Na-miss ko talaga siya na magkatabi ko siya. So, hindi ko namalayan ang oras na sobrang tagal talaga. So, pagkatapos nun, wala akong nakausap. Tinatry ko yung best ko na makatulog ako. Pero, pray ako ng pray talaga. Hindi ako nawala ng time na mag-pray na, Lord, ikaw na talaga, paulit-ulit lang yan. Sinasabi ko, Lord, ikaw na talaga bahala sa akin, kung ano yung nangyayari sa akin dito. Doon, sa loob ng kulungan, as in. Naiyak lang ako, Isip ko si Jack talaga na na-miss ko ang bata ba. Dumating na kami mga pulisya. Na experience ko na nakulong talaga ako. Lipat ko kayo dito, kaya hindi makalat yan. Yung sabi ko sa inyo ba, lawyer na libre sa government, yun, antayin pa yung mga decision nila. So, hindi ko malayan yung oras sa loob.